Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Ano ginawa ninyo sa bata? Ano nangyari? Nalimpungatan po ako, sir. Pakiulat po sinabi ninyo na nalimpungatan lang kayo. Opo, kagigising ko lang po yan. Kung ako napadaan lang dyan at nasaksihan kong ginawa mo, ganyan din ang gagawin ko sa iyo. Mas higit pa. Ate, ano kaya? Ganon din ang gawin ko. Hawakan kita, ihampas din kita sa sakyan. The only therapy na alam ko, yung ginawa mo sa batang pag-alsa sa bata, hinampas yung lambata sa sasakyan mo, ako rin ang magdadala sa bata, sasabihin ko, di ka rito. Ito ba yung nanghampas sa iyo? Kasi sa lengguwahe mo, magkakaintindihan tayo. Buisit ako, galit ako sa mga taong kapareho mo na bata lang ang tinatapatan mo. Maghanap ka ng malaki. Hanapin mo kaya ako. Iimbestigahan ka namin. Papasok dito yung Bitag Investigative Team na New Generation. Humanda ka, bibisitahin kita riyan para masukat ko kung anong pag-iisip mo at ba't mo nagawa yan. At iharap ko sa iyo ang bata para tanggalin yung takot ng bata na para kang umaastang halimaw. Kapag naalimpungatan, hindi naman ibig sabihin ay magiging violent. Intermittent explosive disorder. So parang bulkan siya, nasasabog na lang, na yung sanhino ay hindi proportional sa galit. Nakikita naman sa sitwasyon na merong misplaced values. Mas vina-value yung material na bagay kesa sa safety ng isang human. Protektado ng Estado ang kapakanan at karapatan ng bawat kabataan. Hindi sila dapat sinasaktan o pinagmamalabisan kahit pa mismo ng kanilang mga magulang. Marami ng mga walang hiyat abusado ang inireklamo noon sa bitag dahil sa pang-aabuso at pananakit sa menor de edad. Ang bata ay protektado ng batas. May batas tayo riyan. Kung nandito lang sa babae, bakit ko sa lalamunan niya? I don't care kung pastor siya. Wala akong pakialam. PWD, anak niya, walang kalaban-laban. Nagkalaro lang naman ang anak mo. Alam mo ba dito sa video na to, kahit ang barangay mo, hindi ka pwedeng ipagtanggol. Hindi pang barangay to. Pampulis na to na dapat makita, na dapat ikay maaresto. Child abuse yan. May pag-uusapan dyan. Kung sakali, papailan nyo din ng kaso kasi hindi po mambiro ang child abuse. Kung ganyan na pag-handle ninyo ng mga teacher na hindi sumusunod sa maayos na protocol at nasasaktan ng mga bata. Kasi ma'am, hindi po biro to, hindi po simpleng misunderstanding. This is more or less child abuse. Halika. Hindi ako. Hindi ka sasaktan yan. Halika. Lumapit ka namin. Tumigil ka na, baka si kita mamaya dyan eh. May mukha mo mamaya eh. Huwag ka na makialam, anak mo to. Kaya lang, baka gusto mo, masampo lang kita eh. Baka ang kaya mo kasi mga anak mo eh. Di ba? Dahil nandito ka pa, safe ka pa. Oras na lumabas ka na, aking ka na, ha? Aking ka na. Ilang taong ka, ba't mo pinagnasahan yung bata? Wala naman akong ginawa sa katawan mo eh. Ikaw ang... Siya ang sa'yo. Pinasyal ko lang, hindi ko naman ginalaw eh. Pasyal, kontrol, absolute. 69 ka na, mamamatay ka lang ka, tapos gagawa ka pa ng naharap ka na lang sa sa puong may kapal. Patayin mo kayo ng camera to, okay lang, walang galang lang. Hampasin kita ngayon ito. Hindi ako nang bibiro. Marami na ang nasampulan ng bitag at marami ang masasampulan pa. Nito lamang nakaraan, isang kaso na naman ng pananakit at mga abuso sa isang menor de edad ang idinulog sa bitag. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaki na sinunggaban ng isang batang lalaki. Hinawakan nito sa leeg ang bata, binuhat, sabay hinambalo sa sasakyan. Ang pananakit sa video, naganap sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ang 27 anyos na Sura Vimar ang ina ng batang lalaki na sinaktan sa video. Personal siyang binisita ng bitag matapos siyang magpadala ng mensahe sa aming tanggapan.
Ayon sa ginang, labis ang sama ng kanyang loob dahil sa sinapit ng kanyang 9 na taong gulang na anak na si Kian, hindi niya tunay na pangalan. Nagalit po talaga ako sa kanya kasi biruin mo, ang lit-lit ng anak ko, gaganunin mo. Sabi ko, ang nipis-nipis ng anak ko, sasakalin mo ng ganun. Ako hindi ko sinasaktan yung anak ko ng ganyan, tapos ikaw, hindi ka naman niya kaano-ano. Wala kang karapatan na saktan yung anak ko, na wala ka namang paghihirap dyan. Kwento ni Revimar, alas 12 ng tanghali noong December 6 nang makarating sa kanya ang isang masamang balita. Ang anak niyang si Kian sinaktan daw ng kanilang kapitbahay. Oras po na yun, andito po ako sa bahay. Hindi ko po alam na lumabas po siya. May kapitbahay po kami, tinawag niya po ako na yung anak mo nakikipag-away, ganyan. Paglabas ko po, nakita ko po, bit-bit na po siya ng kapatid ko. Sinakal siya pataas, ganyan. Pumunta po ako dun sa nanakit po sa kanya. Inarap ko, sabi ko, grabe yung ginawa mo sa anak ko, bakit ganun ginawa mo? Agad-agad po ako pumunta sa barangay po. No. Pinablatter ko po siya. Pinatawag po siya ng barangay po. Nagharap po kami. Ini-insist niya po sa akin na kagigising niya lang daw po kasi. Sa akin, kahit ano pa pong sabihin niya, sinakta mo yung anak ko. Ang pananakit kay Kian nahagip sa CCTV ng barangay. Kinilala ang nanakit na lalaki bilang ang kapitbahay nilang si Nicodemus Mendoza o mas kilala sa tawag na Bong. Bago ang pananakit, makikita sa video si Kian kasama ang isa pang batang lalaki nang masagi nito ang nakaparadang motorsiklo ni Nicodemus sa tapat ng kanyang bahay. Natamaan ng motorsiklo ang isa pang nakaparadang sasakyan na pagmamayari din ni Nicodemus. Maya-maya pa, lumabas sa kanyang bahay si Nicodemus at sinunggaban si Kian. Ang babaeng ito na anak ni Nicodemus, mabilis na inawat ang kanyang ama sa pananakit sa menor. Matapos ang pananakit kay Kian, agad nagtungo si Revimar sa barangay upang ireklamo ang walang awang pananakit ni Nicodemus. Dahil sa pananakit kay Kian, agad siyang dinala sa ospital para sumailalim sa medico legal. Subalit nung araw ding yun, hindi na muling nahagilap sa kanilang lugar si Nicodemus. Wala na ito sa kanilang tahanan. Ang nangyari po kasi, bigla po siyang nawala. Tapos pinuntahan po siya ng barangay na sabi, nasaan na daw po? Sabi susunod daw. Wala daw po doon sa bahay. Pinuntahan po ng barangay. Sabi sa kanila, nasa Tagaytay daw po. Makalipas ang 3 araw, biglang lumutang sa barangay si Nicodemus para ireklamo si Revimar upang pagbayarin ng halagang 70,000 pesos sa pagkakagasgas ng kanyang motor at bagong sasakyan. Bali kasi pinablatter niya rin po ako. Kasi nga po yung dahil sa nangyari po sa kotse niya tsaka sa motor niya raw po na gas-gas, ganun daw na kailangan mapagawa. Ngayon sabi ko, wala naman pong problema, ipagawa ko po yan. Kaso yung ginawa mo sa anak ko hindi din makatarungan. Kaya si Revimar napagdesisyonan nang lumapit sa bitag. Pakiulat po sinabi niyo na naalimpungatan lang kayo. Opo, kagigising ko lang po yan. Gusto mong ipalabas, lokohin mo ng lasing, wag ang bagong gising. Ganun ba ang gusto mo sabihin? Paano kung napatay ninyo yung bata, natuluyan ninyo, nahampas ninyo, nabagok yung ulo pagkatapos gano'n? Ano pong sasabihin niyo sa harap ng hukuman? Po, hihingi rin po ako ng pasensya. Huwag na po kayo muna humingi ng pasensya kasi tinitingnan ko lohika. May anak ba kayo, sir? Opo. Ganun po ba kayo sa anak ninyo? Mr. Nicodemus, biblical pa naman ang pangalan mo. Bakit mo nagawa sa ibang bata na hindi mo kano? Lalo-lalo na pag anak mo. Ngayon, kaya kita tinanong, kung ang hindi mo anak, nagawa mo sa batang walang kalaban-laban, alam mo naman mga 9 years old, maglalaro lang naman, di naman sinasadya. Ang kasalanan mo, nagpaparada ka ng motor mo sa labas, pinasok mo sa loob ng motor mo. Kasi yung lugar na yan, hindi mo parking space na private yan. Yung lugar na yan, that is a sidewalk. May sasakyan ka na, may motor ka pang nakaparada, paano dadaan yung mga tao dyan? Sige nga, ano kaya? Ganon din ang gawin ko. Hawakan kita, ihampas din kita sa sakyan. Hindi ako promoting violence. Ang sa akin lang, kung ako napadaan lang dyan at nasaksihan kong ginawa mo, ganyan din ang gagawin ko sa iyo. Mas higit pa. Kasi sa lengguwahe mo, magkakaintindihan tayo. Buisit ako, galit ako sa mga taong kapareho mo na bata lang ang tinatapatan mo. Maghanap ka ng malaki. Hanapin mo kaya ako. Pinakikita ko sa iyo kung anong mali ang ginawa mo. Kasi eto, iimbestigahan ka namin
papasok dito yung bitag investigative team na new generation, humanda ka, bibisitahin kita riyan para masukat ko kung anong pag-iisip mo at ba't mo nagawa yan para tanggalin yung takot ng bata na para kang umaas ng halimaw. Upang mas maintindihan ng bitag ang inasal ni Nicodemos, idinulog namin ito sa psychologist na si Dr. Randy Deliosa. Kapag naalimpungatan, hindi naman ibig sabihin ay magiging violent. In English, ang tawag sa situation na yun ay rude awakening. Tulog ka pa, ginising ka na lang. Sa paggising, nandun yung stress hormones kaagad. Kung ang narinig na news, nakakagalit, baka mas maging labis yung galit na ipakita. Kung nagagawa niya sa stranger, syempre posibleng magagawa rin niya sa mga family members niya o friends. Dagdag pa ni Dr. Deliosa, tila nagpakita ng intermittent explosive disorder si Nicodemus base sa kanyang reaksyon na magasgasan ng kanyang motor at sasakyan. Intermittent explosive disorder. So parang bulkan siya, nasasabog na lang, na yung sanhi ay hindi proportional sa galit. So can you imagine, maliit lang na bagay, and then parang bulkan na siyang sumabog. Of course, just to be fair, hindi naman ito maliit na bagay na kasi prized possession niya siguro yung sasakyan. Pero yung violence is yung pagsabog. So hindi warranted yung pagsabog sa nangyari. So nakikita naman sa sitwasyon na merong misplaced values. Mas vina-value yung material na bagay kesa sa safety ng isang human. Hindi logical, hindi rational, walang halong rationality o logic yung galit niya. So ibig sabihin, talagang dinidisplace niya yung anger niya sa kahit sinong makita niyang vulnerable. Kasi hindi naman siya nangampas ng adult rin Ang hinampas lang niya ay mga bata. So that shows that there's something wrong here. And I don't have to be a psychologist to notice naman na talagang obvious naman yung kamalian rito. Matapos ang programa, nagpadala ng mensahe sa bitag ang inirereklamong si Nicodemos. Handa daw itong humarap sa bitag. At upang pagbigyan ng kahilingan ni Nicodemos, agad pumunta ang bitag investigative team sa Barangay Tatalon, Quezon City. Sa panayam ng bitag kay Kapitan Kiko, lumalabas na bukod kay Kian, mayroon pang isang menor de edad ang sinaktan ni Nicodemos. That day, upon reviewing the camera, the CCTV footage po, upon checking and reviewing, mayroon pa pala. After po nung isang complainant, mayroon din. Kaya lang po, again, the family, they opted to not to push the complaint po laban doon sa allegedly na nanakit. Hindi naman po namin mapilit ang mga magulang po, Pero upon checking po sa CCTV, nakita nga po yun na may ganun. Na may isa pa na parang napadaan na bata. And then, sinampal ba o parang sinapok? Panoorin sa CCTV footage kung paano sinampal ni Nicodemos ang batang nakiisyoso lamang sa pangyayari. Mukhang si Nicodemos ay sinapian ng demonyo. Naawat na lamang din ito ng kanyang anak na babae. Tinungo ng bitag ang bahay ni Nicodemos kasama ang barangay at lola ni Kian. So, ready nyo yung gamit, punta kayo, samahan nyo yung staff ng bitag, na mapuntahan yung bahay ni Bong Mendoza, para lang mahingi yung panig niya. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa, So, kayo po, konvoyan nyo sila, ha? Huwag nyo iiwan hanggat hindi po tapos ang ang usapan doon, okay? Sige po, sige po. Dito nakaharap ng bitag ang anak ni Nicodemos. Ayon sa anak ni Nicodemos, umalis ang kanyang ama at hindi alam kung anong oras babalik. Kaya ang bitag nag-iwan ng mensahe para kay Nicodemos. Hindi, tanong ko lang sa'yo, nasaan si Sir Bong? Hindi ko po. Baka kaya niyo ma'am tawagan. Andito kami para kunin lang yung panig niya. Ayaw naman namin sabihin niya na hindi namin kinuha, naging unfair kami, naging bias kami, nakabilang panig lang. Ito namin kung... Yes.
Mag-aantay po kami, ma'am. Advise him na lang po na nandito ang bitag. Pero much better kasi na marinig yung panic niya. Opo. That's the main agenda. Opo, kasi siya naman yung humuling naman. Nandito lang kami sa kahilingan niya. Sige, ma'am. Thank you, mama. Antay lang kami. Ano, ma'am? Hindi sumasagot sa inyo. Oh, ma'am, ganito na lang. Kung hindi siya sumasagot, magbibiling kami, ha? Ay, ito talagang gusto niya magbigay ng side niya. Bukas ang bitag para sa kanya. Kung gusto niyang pumunta ng opisina o mag-message siya sa amin kung saan niya ulit gusto. Eh, nabalitaan ko ata ito, sabi, haharap daw sa akin sa anumang lugar, medyo hindi maganda ang dating na parang hindi mo naman dapat sasabihin, talagang pupuntahan naman kita eh. Ang problema, pinapunta kita kahapon para umpisahan na, eh wala ata, hindi ba? O di, bigyan mo nga kami ng update ni Carl. Ngayon, pagdating namin dun, sir, sa kanilang bahay, ang nakaharap namin yung kanyang anak. Na sinasabing si Nicodemus Bong Mendoza na wala daw po dun sa bahay at umalis po. Alright, okay. Nicodemus Bong Mendoza, haharap ka sa akin kahit saan, mamili ka, challenge accepted, where do you want it? Siguro tayo mo, papakita ka kasi kung hindi, kakatok ako sa bahay mo mismo, ako mismo, magugulat ka. Pakita mo sa akin yung galing mo. Pakita mo sa akin kung paano mo sinalya yung bata at ipapakita ko rin sa iyo kung paano ko rin gagawin sa iyo. Gusto kong sabihin, yung lengguwahe mo, kaya ko rin salitain. Kaya lang, hindi ko gawain. Baka siguro ang pagkasabi mo, haharap ka para sa interview, okay. Pero yung dating kahit saan, kailanman, saan man, anong tingin mo rito? Ito ba'y talaga nagtatago o wala doon sa lugar? Anong next move na gusto mong gawin? Sinabi ko naman po, nagbiling kami kay Kap na... Kay barangay, ha? Yes, kay Basta Sir dumaan tayo sa tamang proseso. Yes po. Okay. Kung pwedeng ipatawag ulit para makausap po natin talaga Okay. siya. Okay. Asahan po natin yan. So, abangan na lang po natin. Matapos ang programa, muling tinawagan ng bitag si Nicodemo sa telepono, ngunit tumanggi na ito magbigay ng kanyang pahayag. Para kay bitag resident lawyer Attorney Batas Mauricio, tagilid ang depensa ng inirereklamong si Nicodemos sa ginawa niyang pananakit kay Kian. Yung dahilan na naalimpungatan, hindi yan tatanggapin bilang depensa sa kanyang pagkatao, sa kanyang karapatan o yung tinatawag nating self-defense. Yung karapatan niya o di kaya yung kanyang karangalan. Defense of honor, defense of property, defense of life. Kasi nga, nakagawa siya ng krimen. Ano pa mang katwiran ni Nicodemos kung bakit niya nasakta na batang si Kian, labag pa rin ito sa batas na Republic Act 7610 at PD 603 na Child and Youth Welfare Code. The paramount interest of the child will always be the concern of the law. Yung karapatan niya para maalimpungatan, kung karapatan man masasabi yun, hindi po pwedeng pumaibabaw sa karapatan ng bata ayon sa mga umiiral na lituntunin. Presidential Decree 603, Republic Act 7610 at yung Child and Youth Welfare Code na binabanggit natin. Sa katunayan, merong bagong batas dyan, yung Juvenile Justice Law. Matindi rin ang mga pagbabawal sa pang-aabuso kontra bata, tatakbo ang parusang pagkakabilanggo sa mga taong yan mula 8 taon hanggang 20 taon. Ayon pa kay Attorney Batas Mauricio, kung mahalaga kay Nicodemos ang kanyang mga sasakyan, ay dapat ilagay niya sa loob ng kanyang bakuran at hindi nakaparada sa pampublikong kalsada. Eh kung sinasabi nitong taong ito na prized possession niya, sandali lang, bakit pinapabayaan niyang nakabuyang-iyang laang doon sa mga lugar na pwedeng mapakialaman? Kung talagang napakahalagang ari-arian niya ito, pangangalagaan niya ng todo, titiyakin na hindi mababangga, hindi magkakaroon ng interes ang iba sa pamamagitan ng paglalagay nito sa loob ng kanyang bakuran, sa loob ng kanyang tahanan. Pero pagka ganyang pinabayaan niya riyan at pagkatapos ay natulog pa siya, maliwanag naman, malinto na yung kanyang pagsasabi na possession niya yan. Yan ay mga depensa na lamang para makatakas siya sa pananagutan sa kanyang ginawa sa pananakit sa kabataan. Samantala, sinampahan ng kasong physical injury in relation to Republic Act 76-10 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act si Nicodemos Bong Mendoza sa Quezon City Prosecutor's Office. Rerespetuhin ng bitag ang magiging desisyon ng korte kaugnay sa isinampang kaso ng pamilya. Hindi magsasawa ang bitag Next Generation na ilantad at tutulan ang anumang uri ng pananakit at pang-aabuso sa mga minor de edad. Tandaan, ang mga bata ay protektado ng Estado at hindi kailanman dapat saktan, pisikal man o emosyonal.
Kung may nalalaman o hawak kayong impormasyon kaugnay ng kahalintulad na kaso sa inyong komunidad, huwag makatubiling ipabitag agad. Advokasya ng bitag na labanan at sugpuin ang lahat ng anyo ng pang-aabuso, lalo na kung ang biktima ay mga bata. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.